Ah, Good day po, Sir Manaloto. Ito po yung continuation namin sa Performance Task 3. Yung pagkikreate po ng as is sa 2B. Ito po yung mga na-identify namin na inefficiency tsaka bottleneck sa aming as is LSPU process. Sa ito po. So, ang una po namin na identify yung manual paper-based processing po. So bakit nga po baga namin nasabi na manual paper-based processing? Sa pagka po kasi nag-enroll kami nung first year, na-experience po namin, palagi po kaming nagka-copy ng mga papel sa bawat offices po. So, ayun po yung isa. Tapos yung pangalawa naman po na nakita namin, yung wala pong centralized database. Dahil dahil nga po yung paper namin, copy din ng copy. Tapos dinadala din po namin sa bawat office. Dito po sa admission office, sa dean's office, sa registrar office, tsaka sa clinic pa po. So may bawat copy pa po dun sa papeles namin. So pangatlo naman po yung lack of real-time communication. So dito naman po, masyado pong natatagalan yung process ng enrollment namin. Dahil nga po putol-putol yung pagbibigay ng mga requirements. So, ayan lang po sa inefficiency tsaka bottlenecks. Punta naman po tayo dun sa 2B namin. Ito po yung 2B na ginawa namin na VPN min. So, ang una po, dito sa student portal, ang ginawa po namin sa first year enrollment, pwede na po agad mag-create ng account. Tapos, magpipil po ng online enrollment form, tapos mag-upload ng requirement. Tapos, mayroon po kami dito nilagay na automated system processing. Tapos, nilagay po namin na system task, yung automated validate documents. So, yung automated validate documents po, ito po yung nagbabalidate nung nilagay nung user. So, dito po, di na po kailangan nung pupunta ka sa iba't ibang office. Binabalidate na po agad ng system. So, pagka po na-valid na, pag hindi nakita po yung requirements, mag-upload po ulit. Tapos pag okay na po siya, or yung pumunta na po sa okay na po, pumasok na po yung validated, mag-generate po ng date for exam. Tapos mag-send po ng date sa applicants. Tapos re-receive po nung applicants yung exam date. So, pagka may oras po yun, tapos pupunta sa exam, valid yung result. Pag hindi po nakapasa, wala na po. Pwede na po yung application nyo. Tapos pag nakapasa po kayo, automatic po na mag-schedule ng interview. Tapos ino-notify po yung applicant para sa interview. Tapos pagkapasok po nun, i-receive po yung interview date. Tapos, oras na po. Tapos, ang ginawa po namin doon, dahil nga po paminsan doon sa 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 interview namin, ang napansin po namin, sobrang haba ng pila sa pag-i-interview. So, ang ginawa po namin na adjustment, ginawa po namin online, via online. Tapos yun po, assess. Kung hindi ka po nakapasa doon sa interview, end na po. Tapos kung oo, no-notify po yun ng student na nakapasa na at kailangan naman ng medical. So, na-receive na po. Tapos, receive naman po yung medical requirements. Pagka-send po ng medical requirements, check naman po ng system kung lahat ng medical requirements ay okay. Tapos, pag yung na-request mo naman po na file na medical, pag may issue, babalik po ulit sa medical requirements. Tapos, dito naman po sa process na ng enrollment, kapag nakapasa na po kayo sa lahat ng pinagdaanan nyo dito, pag-access po ng automated, magpaprocess na po yung year-end section, tsaka course, tsaka isasend na po yung student
yung information. Tapos yun na po, tapos na po yung pinaka-enrollment. Para naman po dito sa second year, fourth year, administrative review, Edlerson Purio po. So, yun nga po. So, una po sa second year, magla-login nga po yung student sa portal. So, pagtapos naman po, magpo-proceed naman po siya sa enrollment page. Doon na po magna-navigate yung sa enrollment system. Tapos, reviewin po yung subject na kailangan ni-enroll. Kumbaga, i-check po yung mga available or required subject. Tapos, select na po sila sa schedule or yung ng subject para makapag-enroll na po sila. So, pipili po sila ng schedule for classes. So, pagtapos po nun, isasubmit na po ng applicant yung or ng student yung mismong kailangan nila or yung sa requirements. Tapos yung sa decision po, is there an issue with the file? Kung yes, meron pong process na may look back to resolve the issue. Or kung no, continue naman po. So, sa process po ng enrollment, wait lang, dun ulit. Yan, sa process ng enrollment, the school organization, doon na po mapaprocess. Tapos mapaprocess naman yung year section at saka yung course. Tapos doon na mag-a-assign yung academic year, tsaka section, tsaka yung course. Tapos send the student their information. Doon na po mapafinalize yung enrollment details para ma-send back na doon sa mismong student. So yun, sa task assess the review, diyan na po ma-evaluate yung mismong applicant interview performance. Tapos sa gateway did the applicant pass? Kung yes naman po, magpa-process po yun na continue like dun sa next stage such as medical enrollment or hiring. So kung no naman, the process ends na. So, para naman po sa reason kung paano kami nag-come up dito sa result na to for the 2B ng aming BPMN. So, para po ito matugunan yung mga issues pertaining to the manual task ng as is nung LSPU enrollment process. So, firstly nga, yung pagse-centralize nung mga files natin which is sa as is natin sa kanilang office pa yung mga documents natin, so lipat-lipat pa tayo para makuha or ma-view yung mga documents natin. So here meron na tayong centralized na database na para matugunan yung issue na yon. So every offices can access yung mga data natin in their in their office na lang din. Then sunod na issues is yung manual task nga. So dito, in-automate na natin yung mga pwede nating matugunan na issue ng manuals, which is yung pag-schedule ng dates and ano ba? Yung pag-assess ng mga documents na ipinapasa ng mga students, then yung as well as yung medical files na kung may kulang or may issue with that file, then although meron tayong manual na hindi ginawang automations, yun yung pag-assess ng interview which is yung interview naman kasi is live na ginaganap, and for mas maayos na result nung interview natin, mas magandang i-manual na natin yung pag-assess niya. So, yun lang. Para naman po sa functional, si Adlerson Purio po. So yun, sa functional requirements naman po, yung sa document upload and validation, so yung system must accept some digital uploads like required documents sa transcripts, certificates, or IDs na automatically validated file formats, completeness, and authenticity. Tapos yung automated scheduling naman po, yung system must automatical schedule some interviews and exam that based on availability ng student or sesend sila notification student at i-allow nila yung rescheduling through the portal.
And yung pangatlo naman is cross-department data sharing. The system must have enable seamless data sharing between student affairs, registrar, financial services, and academic departments through a unified database. So sa pang-apat naman po ay yung online form submission. So yung system must allow the student na ma-complete yung submission ng enrollment forms online through a web portal. Accessible dapat siya ng 24/7. So yung lastly, yung automated enrollment confirmation upon completion of all requirements, the system must automatically enroll yung student, generates ID, at tsaka yung send confirmation email. So doon naman sa non-functional requirements, Para naman po sa non-functional requirements, first list yung availability. So here, kailangan natin mapa-run up time. Yun nga, ang run up time ng ating system is 24/7 na meron din scheduled na pag-maintenance ng system para do sa mga possible na issues na pwede mangyari within the system. Then, yun nga, para din masolusyonan yung spike ng usage natin. So, next is yung performance. So, here, kailangan natin matugunan also yung spike ng usage ng students natin, which is maraming students sa LSPO. So, kailangan natin masolusyonan yung performance within that issue. Then, thirdly is yung security natin. So, must implement end-to-end encryption for sensitive data kasi nga personal information yung mga nandito katulad ng student medical files, then student personal files, yung grades nila, then ano pa ba? Mga personal informations katulad ng PSA. Then fourth is yung scalability. Kailangan ma-support ng system natin yung pwede nating ma-scale yung servers natin, which is yung horizontal scaling, pagdadagdag ng computers if ever na needed natin. So, yeah. Tapos lastly is yung usability. Kailangan, ang initiative niya is yung maximum of 3 clicks to complete any major task para mas madaling magamit ito ng mga users natin. And support multiple languages and be accessible on mobile and PC devices. Yun lang po.